May tao talagang naglalaro dito. Maaga pa, tamang-tama lang na tingnan ito. Titingnan ko lang ng 10 minuto. HMM. Ito ay isang kamay ng Diyos. Sa mundo, may ganitong galing sa laro. Ang tunay na Ginoo ay tahimik habang nanonood ng laro. Pasensya na. Pasensya na. Tingnan ang hitsura ng kabataang lalaki. Dapat marunong siya. Maglaro ka para sa akin. Kung mananalo ka, bibigyan kita ng magandang pagkakataon. Pwede ba? Sige, susubukan ko. Natalo ako. Ang iyong hitsura. Tanging paglipas ng panahon. Tanging pagtingin sa laro ang ginawa ko at nakalimutan ng oras. Hitsura. Bakit ako naging ganito katanda? Isang araw sa langit ay isang taon sa lupa. Natapos na natin ang larong ito. 49 na araw. 49 na taon na ang lumipas sa mundo. Isang laro ay kumakain ng iyong buhay. Kami ang nagkulang. Ito ay prunes ng Diyos ang pinuno. Hindi lamang ito makakapagpabuti sa katawan. Maaari rin itong magpahaba ng buhay. Palakasin ang kaluluwa. Maaaring ito ay isang pagkakataon para sa iyo. Diyosa ng mga Diyosa. Magandang pagkakataon. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Malalaman mo kapag kumain ka na. Bakit ako naging maliit? Lu Chunyang. Mukhang nagkaproblema ka na naman. Pasensya na. Nakalimutan kong ikaw ay isang mortal. Masyadong malakas ang bisa ng gamot. Wala na kaming ibang paraan. Pero, mas mabuti ng bamata kaysa tumanda. Di ba? Ay, kaibigan. May kailangan pa kaming gawin. Uunahan na namin. Aalis na rin ako. Lahat ay nawala. Baka ito ay panaginip. Hindi naman ito totoo, di ba? Hindi pwede. Taong 2025. Gusto ko lang manood ng stratehikong laro sa tabla ng 10 minuto. Hindi ko akalain na lumipas na ang 49 na taon. Tapos na. Hindi ko alam kung buhay pa si Chi Chi at si Xiao Yun-er. Nandyan pa ba sila? Hindi ko akalain na kumain ng mga prunes. Hindi lang siya bamata. Nagiging mas malakas pa. Ang ngayon ako. Baka mga 20 malalakas na lalaki. Hindi sila makakalaban. Dapat ito na. Si Zuchi pagkatapos kong umalis. Ang pamilyang So na itinayo sa loob ng isang buhay. Lola, kamusta ka? Mukhang hindi ka naaabot hanggang bukas. Bumalik na at maghanda. Magpaalam ng maayos. Si Chi-Chi, paano ko narinig? Ang kanyang boses. Asawa, ikaw ba ay bumalik? Mukhang dumating na ang panahon. Mabuti na rin ito. 49 na taon na tayong nagkahiwalay. Sa wakas, maaari na tayong magkita muli. Bilisan mo, mukhang wala nang tibok ang puso ng pasyente. Bilisan mo, ipasok mo na para masabi niyo. Ano? Si Chi-Chi. Sandali lang, bata. Gusto kong makilala si Ginoong Lo. Saan galing ang batang ito? Si Ginoong Lo ay hindi basta-basta makikita. Bilisan mo, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, huhulihin kita. Ako ay, hindi pwede. Kung direkta kong aaminin ang pagkakakilanlan. Hindi lang hindi sila maniniwala. May posibilidad pang hulihin ako. Sa ganitong paraan, mahirap nang makita si Chi-Chi. Talagang hindi na posible. Ako ay kaibigan ni Ginoong Lo. Pumasok ka at ipaalam lang. Si Ginoong Lo ay 80 taong gulang na ngayon. At ikaw, isang batang higit sa 10 taon. Maging magkaibigan. Nakikipag-ugnayan ka. Dapat may luika ka rin sa pakikipag-ugnayan. Huwag kang magpanggap dito. Sigurado ka bang hindi ka mag-uulat? Bakit? Hindi ako mag-uulat. Tingnan mo ang itsura mo. Payat ang mga braso at binti. Gusto mo pang pumasok ng walang pahintulot. Natakot ka na. Kung natakot ka, umalis ka na. Bakit ang ingay sa labas? Lalabas ako para tingnan. Hindi maganda, Ginoo. May isang bata na gustong pumasok sa mansyon. Dahil bata siya. Basta't pigilin mo na lang. Nahadlangan. Pero 1 minuto lang. Lahat ng mga bodyguard ay nawalan ng malay.
Ang mga bodyguard na kinuha ng pamilya Su. Lahat ay mga retiradong sundalo. Bawat isa ay may mahusay na kakayahan. Siya ay isang bata. Paano mangyayari iyon? Pumasok siya. Miss, anong nangyari sa kanya? Wala. Parang may nakikita akong pamilyar. Pakiramdam ko ang batang ito ay kamukha ng aking lolo. Ginoong Su, ang batang ito ay medyo kakaiba. Kayo na ang umalis. Haharinjan namin siya. Hindi na kailangan. Umuwi na kayo. Ginoong Su, sige na. Umalis. Ang batang ito. Hindi ko alam kung bakit ka pumasok sa pamilya Su. Ano ang dahilan? Kung ang pamilya Su ay may nagawang mali o kung may pagkukulang, ako ay personal na humingi ng tawad sa iyo. Narinig kong may sakit si Ginoong Lu. Dumaan ako upang bumisita. Pasensya na. Hindi makapagpakita ang aking lola. Lola, ikaw ay anak ni Xiao Yuner. Xiao Yuner, si Xiao Zhengchuan. Sa iyong murang edad, kaya mong talunin ang napakaraming bodyguard. May kakayahan ka, pero hindi ito dahilan para maliitin ang pamilya Su. Kung patuloy ka sa ganyan, sa pagtawag sa aking ina, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Pasensya na, wala akong intensyon sa sinuman, na maliitin ang sinuman. Sa totoo lang, nandito ako, para gamutin ang iyong lola. Gamutin ang iyong lola. Ayaw ng mga estranghero na nakikialam. Ginoong Son, ang tagapangalaga, na magpaalis. Mangyaring, naalala ko ang inyong pamilyang Su, na mayroong magandang stratehikong laro sa tabla. Basta't may makakapagpaliwanag, ang pamilyang Su ay makakapagbigay sa kabilang panig ng anumang kahilingan. Totoo nga iyon. Kung sasabihin kong kaya kong gawin iyon, tama. Ang larong ito ay gumagamit ng mga estratehiya at kasanayan sa iba't ibang aspeto na nakakaapekto sa buong laro, nakaakit-akit, na nahuhulog dito, na walang daan, at walang buhay, na tinaguri ang pinakadakilang laro sa mundo. Sa loob ng maraming taon, walang nakapagpaliwanag. Ikaw, batang ito, ay nagmamalaki. Ginoo, huwag kang makinig sa kanya. Siya ay nagmamalaki. Sumama ka sa akin. Kahit hindi ko alam kung ano ang balak niya. Ngunit inutusan ng iyong lola. Basta't may sino mang nag-aangkin na makakapagpaliwanag. Ang pamilyang Su ay hindi makakatanggi. Tamang-tama, tingnan natin. Ang batang ito ba ay nagsisinungaling? Tingnan mo. Bago mawala ang aking lolo, iniwan ang estratehiya sa laro ng tradisyonal na tabla na ito. Nagsabi na ako sa aking ina, sino man, basta't kayang lutesin. Ang pamilya Su ay tiyak na tutugan sa anumang kahilingan niya. Mabuti na lang at hindi nakalimutan ng ugat. Bakit ng isang bata? Sinabi ito. Hindi lang ako nagalit, kundi naramdaman ko ring may kaunting pagmamalaki. Ako'y nagtatag ng sarili kong hadlang. Ikaw ang unang gumalaw gamit ang itim.